may jowa siyang afam, pero meron siyang kalibin na Filipino dito sa Pinas. So wait, wag muna kayo mag-judge kasi meron siyang reason. Basahin natin. Good day, Miss Amber. Kailangan ko po ng advice nyo. Ano po ba ang dapat kong gawin? I know some people might judge me with this. Kahit ano naman gawin natin, i-judge tayo ng tao. Just do whatever makes you happy and what you think it's right. Sige, basahin natin. May ka-live-in partner po ako since 2014 at may isa kaming anak. Sa loob ng maraming taon na pagsasama namin ay away-bati kami. Palagi siyang nagbabarkada, sugal, sabong, inom. My goodness! Siya ang tipo ng lalaki na konting pagkakamali lang isisisi sa akin lahat. Dahil ang hirap ng ganitong lalaki dahil hindi ka magiging masaya. Forever torture ka. Noong wala pa akong trabaho at nagsasama pa kami, 100 pesos lang ang binibigay niya sa akin araw-araw. Kailangan pagkasyahin yun. Ganun palagi ang sitwasyon ko, pinagtitiisan ko dahil may isa kaming anak at wala din naman akong ibang mapuntahan dahil ulila akong lubos. Hanggang dumating yung pandemic, sobrang hirap ang lahat na uso pa yung online sabong at halos kaming walang makain araw-araw. Nakuha pang uminom, mangutang ng pangsabong, umuwi sa bahay ng lasing, sinisigawan pa ako at nanghingi ng pera. Akala mo naman may tinatago sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko, hindi ko na malayan, tumutulo na pala yung luha ko. So, sobrang sakit. Hindi naman niya ako sinasaktan physically at mahal na mahal niya yung anak ko. Pero masasabi ko talaga na hindi siya mabuting asawa. Hindi ka sinasaktan physically pero sinasaktan ka emotionally and mentally. Mas masakit yan. Dahil sa kalungkutan ko, March 2022, naisipan ko mag-install ng dating app at may nakilala akong afam. Hanggang ngayon kausap ko pa siya. March 22 kami nagsimulang mag-usap. Napakabait niya. Para bang may nasa ibang mundo ako pagkausap ko siya at hindi kami nauubusan ng pinag-usapan. June 2022, nahuli ako ng kinakasama ko na may kachat ako. Pinalayas niya ako noon at akala ko wala na talaga kami. Umalis ako sa inuupahan namin kasama anak ko at pumunta ako dun sa kamag-anak ko. Akala ko talaga nun ay wala na kami. Pero sinundo niya kami ng anak ko. Sumama naman kami ng dahil wala akong choice sa buhay, wala din ako kahit singkong sintimo at ayoko maging burden dun sa kamag-anak ko at may sariling pamilya. Sa kabila ng lahat na nangyari, pinagpatuloy ko pa rin yung pag-chat ko dun sa AFAM. At dahil nahulog na rin yung loob ko, July 2022, maswerte ako nakapasok sa BPO at nakapagtrabaho until now. So February 2023, nung tinanong ako ng AFAM kung pwede daw akong mag-on na kami officially as in GF and BF. And I said yes, kahit kami pa ng kinakasama ko. So naging kami ng AFAM at tuloy ang communication namin. June 23, habang magkausap kami via voice call, sinabi sa akin ng AFAM na if I need anything, don't hesitate to ask me. Gusto na niya pumasok sa buhay mo kasi gusto na niya mag-invest financially dahil. Oo. He wanted to help without anything in return. So sinubukan kong manghingi ng panterapi ng anak ko. Ayon nga, tuloy ang pagpadala niya ng financially. By the way, alam pala niya na single mom ako. Inakwento ko sa kanya na may autism ang anak ko. At buong-buo niya itong tinanggap. He loves us even more daw. Aww. Alam niyo kasi, huwag niyong sayangin at i-stuck yung sarili niyo sa maling tao. At ibablock niyo yung mga tamang tao na sana napapasok sa inyo na ititreat kayo na better, na makikita yung value nyo. Alam niyo yung ganun? Kasi alam ko ang daming mga nasa relasyon ngayon na they're together but they're not happy. Kasi nga, dahil lang matagal na sila or may anak sila, ang hirap mag-umpisa ulit, ganun. Alam niyo yun, isang beses lang tayo mabuhay tapos ini-stack natin yung buhay natin dun sa mga maling tao kasi nga dahil nakapag-invest na tayo ng time, kahit sinasaktan tayo emotionally, even physically. Sabi pala na pupunta daw siya dito kaso hindi natuloy. So this year, nagpaplano ulit kami na magkita, sana matuloy, pero napuproblema po ako kasi sa loob ng 3 taon namin nagchat-chat, mabibilang lang ng 10 yung darili ang pag-uusap namin via voice call. At never kaming nag-video call kahit ng isang beses. Mysterious guy ito. Pero may mga pictures naman siya, pati mga kamag-anak. Pero at least parang totoo naman to kasi nagpapadala naman ng pera. Sana lang kamukha niya yung picture na sinisend niya sa'yo pag magkita na kayo. Sige, go lang.
Anyway, dyan mo malalaman pag mag-meet na talaga kayo. Okay? And don't expect anything. Kasi, once you expect, kasi doon ka ma-disappoint, doon ka masaktan. So, just go there and just, dapat maging handa ka kung ano yung mangyayari. Kasi, by that, maprotektahan mo din yung sarili mo. Camera shy daw siya, sobrang drain din daw sa social battery, yung pakikipag-usap. Baka meron naman talagang tao na mahihain talaga sa video call. So, yun na nga, sana kamukha niya yung pictures na sinend niya. So, dapat kung magkita kayo, dun kayo sa public. Kung comfortable ka at mabait siya sa'yo, di ba? Tsaka nahulog na rin yung loob mo sa kanya. 37 pa lang siya, ika-32. It's not too late for you to start over again. I'm 100% sure naman po na wala siyang asawa kasi nakipag-voice call at sinistalk na rin niya yung social media ng mga family niya. I feel stuck. If you feel stuck on your relationship, on your current relationship, you're in a wrong relationship. And kasi pag nasa relasyon ka talaga, dapat you learn something, you grow ka, nag-improve yung buhay niyo, ganun. But ka-experience na rin ako na nag-feel stuck ako. Iniwan ko, hindi ako nagsisi dahil mas maganda yung buhay ko ngayon. So kung sakaling matuloy daw yung Afam sa pagpunta dito, hindi daw niya alam yung gagawin niya kasi may kinakasama pa. Kasi nga, yung kinakasama niya andito pa. At saka close yung anak niya doon sa papa. So, nahihirapan siya kung paano niya i-meet si Afam, paano siya kumawala doon sa relasyon niya. Na which is hindi na maganda. So, mayroong tamang lalaki nga naghihintay at gusto siyang alagaan. Ito lang kasi na-attach dahil may anak, tapos may autism pa. It's not easy. Sometimes kasi you have to give up the good things na makasama niya yung anak niya, na nandyan siya, close sila, to have a better things. Kasi in order for us to have a better things, dapat meron ka talagang isakripisyo. Yun, maghanap ka ng ibang tirahan, ganun, na sana nga lang mag-offer na yung Afam na you don't have to work para mas ma-hands-on ka na doon sa bata. Why not? At ipag-pray na lang din natin na sana yung Afam may totoo, kamukha niya yung nasa picture niya. At saka yung kinakasama mo ngayon, he's not the right one for you, he's not healthy for you, he's just a father of your kid. But he's not there to be a husband. That's it. You deserve better. Sa mga may pinagdadaanan dyan at may katanungan at pwede natin pag-usapan, mag-message lang kayo sa IG ko. Ito yung IG ko.